Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nang laki ang mga mata ni Yushan sa mga salitang binitiwan ni Ye Qing. Anong sinabi mo? Halos pasigan niyang tanong, hindi may tago ang pagkagulat. Nire-reject mo ang imbitasyon ko na sumali sa grupo namin. Wala pang kahit sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan sa akin. Tumigas ang kanyang mukha habang nagpapatuloy, puno ng panlalait ang bawat salita. Isang F-rank na wala man lang independent hunting qualification, nabubuhay lang sa mga handout ng pangunahing guild, at ngayon, naglalakas loob kang tumanggi. Humakbang pasulong si Ye Qing. Ang malamig na galit sa kanyang tinig ay hindi na may tago, halatang tinamaan siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa grupong kanyang pinamumunuan. Mukhang may nakalimutan ka, mariin niyang tugon. Kahit ang pinuno ng pinakamababang ranggong guild ay pinuno pa rin ng isang guild. May dapat na batayang respeto sa pagitan ng dalawang independent hunter guild. Itinaas niya ang tingin, tuwid at hindi umurong. Ano ang karapatan mong kausapin ang isang leader ng guild sa ganyang paraan? Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin sa pagitan nila, isang tahimik ngunit malinaw na babala na hindi basta-basta yuyuko si Ye Qing, gaano man kababa ang tingin ng iba sa kanyang ranggo. Ngumiti si Yushan sa kanyang narinig, isang ngiting may halong panunuya at paghanga. Napakatalino, talagang napakatalino, wika niya, kasabay ng bahagyang halakhak. Tama ang sinabi ng matanda tungkol sa'yo. Matigas nga talaga ang ulo mo. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Tumalim ang kanyang tingin, at ang himig ng kanyang boses ay naging malamig at seryoso habang nakatuon kay Ye Qing. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, dahan-dahan niyang sambit, itinalaga na ako ni Elder Fatianlin bilang acting guild leader ng mga Heartseeker. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy, may bahid ng bigat sa bawat salita. Hindi pa rin makalimutan ng matanda ang nangyari sa anak niya, at mukhang balak niyang isisi ang lahat sa scavenger house. Lumapit si Yushan hanggang sa halos magdikit ang pagitan nila, saka bamulong, banayad ang tono, ngunit puno ng banta. Bago pa bumagsak ang kanyang puot, aniya, dapat mong matutunan kung ano ang pakiramdam nang wala nang natitira sa sarili. Pagkatapos nito, umatras siya ng isang hakbang at binawi ang dati niyang alok, tila nagbabago ng anyo ang usapan. Bilang mga pinuno ng Tates at ng Scavenger House, sabi niya, maaari pa rin tayong makipag-ayos para sa isang matalino at kapwa kapaki-pakinabang na kasunduan. Tuwid ang tindig ni Ye Qing nang sumagot, malamig ang kanyang tinig. Ano pa ba ang maaari nating pag-usapan? Tinalikuran niya si Yushan, handa nang umalis. Ngunit bigla siyang napahinto. Final Festival, banggit ni Yushan sa likuran niya. Tiyak na pupunta ka sa Guild Hall para roon. Dahan-daang lumingon si Ye Qing. Tinitigan niya si Yushan ng matagal, worry sinusukat ang lalim ng kanyang mga salita, bago tahasang magtanong. Hawak mo ba talaga ang impormasyong iyan? Sa pagitan nila, muling bumigat ang katahimikan, isang paunang sagisag ng bangga ang hindi na maiiwasan. Nagsimulang tumawa si Yushan nang mapagtanto niyang tuluyan na niyang nakuha ang atensyon ni Ye Qing. Hindi na niya itinanggi, hindi lang iyon ang dahilan. Ang pagmamay-ari ng Abandoned Abyss ay nasa Tates pa rin, paliwanag niya, may kumpiyansang himig sa boses. Isang abyss iyon na isinara ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente. At ako lamang ang may awtoridad na muling magbukas nito para sa pangangaso. Ngumiti si Yushan, isang ngiting tila nagsasabing tapos na ang kanyang galaw. Naipakita ko na ang lahat ng baraha ko, dagdag niya. Ngayon, ikaw naman ang may pagkakataong magbigay ng alok. Ilang sandali ang lumipas, sa bahay ni Ye Qing.
Napatigil si Xiao Zhou sa kanyang narinig. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat habang tumingin siya sa kanyang kuya. Kuya, pumayag ka talaga sa mga kondisyon ng lalaking iyon. Napabuntong hininga si Ye Qing bago sumagot. Mabigat ang kanyang tinig, tila pasan ang bigat ng isang desisyong ayaw sana niyang gawin. Ang impormasyon ay nasa kamay niya. Wala akong ibang pagpipilian. Tahimik na napaisip si Xiao Zhou bago magsalita muli. Kung ganoon, sa madaling salita, isa na namang joint hunting mission ito. At ang scavenger house ay maaari lamang magpadala ng 2 miyembro. Tumingin siya kay Ye Qing. Sino ang balak mong isama sa misyon? Huminga ng malalim si Ye Qing. Bahagyang kumunat ang kanyang noo habang binibigkas ang kasunod na mga salita. Iyan ang mahirap na bahagi, aniya. Dahil ayon sa impormasyong nakuha ko, ang Haunted Abyss ay puno ng mga undead creatures. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanilang dalawa, hindi lang ito isang simpleng misyon, kundi isang pagsuong sa isang lugar na maaaring walang balikan. Mariing sinabi ni Ye Qing na mas mabuting huwag isama si Wu Ming sa misyon. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang naging reaksyon nito noong una niyang ipaalam kay Wu Ming ang tungkol sa misyon. Sa sandaling marinig ang detalye, tumalim ang tingin ni Wu Ming at malamig na sumagot. Isa akong undead creature, aniya, may galit na pumipintig sa bawat salita. At gusto mong ipaglaban ko ang sarili kong uri. Huminto siya sandali, saka idinugtong, seryoso at walang bahid ng biro. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita kasama nila. Hindi yun isang banta na maaaring baliwalain. Samantala, si Zhou Tong ay muling umalis para sa isang espesyal na pagsasanay. Bago umalis, time niyang ipinangako na sa loob lamang ng 1 buwan, magbabago ang tingin ni Ye Qing sa kanya. Dahil dito, tinanggihan niya ang lahat ng guild missions, buong pusong ibinuhos ang sarili sa pagpapalakas. Humiga si Ye Qing sa sofa, malinaw na problemado sa kasalukuyang sitwasyon. Nakapako ang kanyang tingin sa kisame habang marahang nagsalita. Mukhang wala na talaga akong ibang pagpipilian, aniya. Si Liu Xingran ay isang Ice Attribute Knight, at si Ye Ling naman ay isang Fire Attribute Mage. Huminga siya ng bahagya bago magpatuloy. Laban sa mga undead creatures na gawa sa mahika, mas epektibo ang elemental damage kaysa sa purong pisikal na atake. Tahimik siyang pinakinggan ng kanyang kapatid na babae, bago siyang ngumiti ng kakaiba. Tila may ibang kahulugan ang nabuo sa kanyang isip. 2 babae at ikaw lang ang lalaki. Biro niya, kuya, alam mo talaga kung paano mag-enjoy. Napatingin si Ye Qing sa gulat. Anong iniisip mo? Agad niyang tanong, halatang hindi inaasahan ang ganoong komento. Hindi ganon ang sitwasyon. Umiling siya, bahagyang napabuntong hininga. Wala lang talaga siyang ibang pagpipilian. Sa likod ng biro at ng magaan na sandali, nanatiling malinaw ang katotohanan, ang paparating na misyon ay puno ng panganib, at ang bawat desisyong kanyang ginagawa ay maaaring magtakda ng kapalaran ng kanilang lahat. Tinanong siya ni Xiao Zhou kung kaninong kasalanan na napakababa ng bilang ng miyembro ng guild ng kanyang kuya, na wala na itong luho na mamili pa ng mga kasapi. Napanganga si Ye Qing sa tanong na iyon, tila tinamaan sa pinakasensitibong punto. Huminga ng malalim si Xiao Zhou bago muling magsalita, mas mahinahon ang tinig. Kung matutulungan lang kita ngayon, magiging maayos sana iyon. Ngumiti si Ye Qing at tumugon ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala at huwag kang magmadali. Isang araw, mas magiging malakas ka pa kaysa sa akin. May masiglang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi iyon, isang ngiting puno ng tiwala at pag-asa. Ngunit biglang nagiba ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, naging sobrang inis ang kanyang kapatid. Umangat ang boses nito habang sumisigaw. Tinatanong kung talaga bang napagpasyahan ni Ye Qing na pumunta sa misyon kasama lamang ang 2 babae. Nagulat si Ye Qing sa biglaang pagbabago ni Xiao Zhou. Sa sobrang bilis ng pangyayari, tinangay siya palayo sa kanyang kinauupuan, halos tumilapon sa sahig dahil sa biglaang kilos nito. Sa harap niya, nag-transform si Xiao Zhou,
malinaw ang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi ko ito papayagan, mariin niyang sabi. Si Ye Qing, na hindi inaasahan ang ganitong pangyayari, ay napaluhod sa kanyang harapan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang puwersang bumalot sa paligid. Sa gilid, malakas na natawa si Novelas matapos masaksihan ang lahat. Umiling-iling siya habang nagsasalita, tila naaaliw sa kabuuan ng sitwasyon. Hindi talaga madaling maging tao, aniya. Lalo na kapag kailangan mong ipaliwanag sa iyong nakababatang kapatid na may ibang babae na literal na nakatira sa kaliwa mong mata. Sa kabila ng tensyon at galit, nabasag ang bigat ng sandali, isang kakaibang paalala na kahit sa gitna ng panganib at responsibilidad, may mga problemang hindi kailanman ituturo ng anumang battle manual. Sumigaw si Ye Qing, hindi na napigilan ang iritasyon. Tumahimik na kayo. Sa bigat ng mga nangyari, tuluyan na siyang nenas at pinutol ang kaguluhan. Hindi naglaon, naglalakad ang grupo ng magkakaibigan sa kahabaan ng kalye. Magaan ang kanilang mga hakbang, masaya ang usapan, at paminsan-minsay nagtatawanan, tila pansamantalang nakalimutan ang bigat ng mga paparating na problema. Ngunit biglang may napansin ang isa sa kanila sa di kalayuan. Si Ye Ling iyon. Nasa isang makipot na eskinita siya, mag-isa, tahimik na umiinom. Ang ilaw mula sa kalye ay bahagyang tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang itago ang malamig na lungkot sa kanyang mga mata. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, may halong biro ang tinig. Hindi ba masyadong malungkot ang uminom ng mag-isa? Hindi man lang siya tinignan ni Ye Ling. Malamig at seryoso ang kanyang sagot. Lumayo ka sa akin. Hindi pa man nakakareaksyon ang lalaki. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa buong lugar. Binalot ng naglalagablab na apoy ang mga kamay ni Ye Ling, at sa isang iglap, ang paligid ay nilamon ng apoy. Ang hangin ay uminit ng husto, waring nasusunog maging ang mismong espasyo. Napahiyaw ang lalaki sa matinding sakit habang tinutupok ng apoy ang kanyang katawan. Ang init ng apoy na pinakawalan ni Ye Ling ay halos hindi makayanan, nakakapaso hanggang buto. Gayunman, sa kabila ng paghihirap, pilit pa ring nagsasalita ang mga lalaki, umaatungal at nagwawala habang iniinda ang nagbabagang sugat sa kanilang mga katawan. Paan ng galit ang mga mata ni Ye Ling. Sumigaw siya, nanginginig ang boses sa puot. Mas mabuti pang mamatay na lang kayo bilang basura, at maging abo. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at mga sigaw ng paghihirap, malinaw ang isang katotohanan. May mga galit na hindi kayang patahimikin ng kahit anong tawanan, at may apoy na hindi lamang laman, kundi galit na matagal ng kinikimkim. Ngunit bigla niyang hinawakan ang sarili niyang kamay, mahigpit, na para bang pinipigilan nito ang sarili sa masamang binabalak. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit niyang kinokontrol ang nag-aalab na kapangyarihan. Mahina siyang nagsalita, halos pabulong, tila nakikiusap sa sariling konsensya. Huwag mo itong gawin sa kanila. Sa sandaling iyon, may nagbago. Isang ibang presensya ang biglang pumasok sa katawan ni Ye Ling. Ang nagngangalit na apoy ay hamupa, at ang kanyang mga mata ay nagiba ng liwanag. Sa mas mahinahong tinig, humarap siya sa mga lalaking nasa kanyang harapan. Patawad, sabi niya, hindi iyon ang intensyon ng kapatid ko. Kinakabahan lang siya, huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Umalis na kayo, ngayon din. Wala nang nag-atubili. Nanginginig sa takot, nagmamadaling tumakbo palayo ang mga lalaki, pasigaw na nagsasabing nasaroon na siya ng bait, na para bang gusto na lamang nilang makalayo sa lugar na iyon ng buhay. Ngunit hindi pa roon nagtatapos. Biglang bumalik ang galit, muling nagbago ang kanyang ekspresyon, matalim, mapanganib. Isa na namang pagpapalit ng personalidad. Hindi ko kailanman papayagan, malamig niyang sambit, na mahawak ng maruruming kamay ang kahit isang hibla ng aking buhok. Isang ngiti ang sumili sa kanyang labi, hindi masaya, kundi tiyak at mapanganib. Ito ang pinili ko, pahayag niya, na tila kausap ang nasa loob niya. At sa lahat ng pagkakataon,
Iisa lang tayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sarili niyang mukha, worry hinahaplos ang isang alaala. Naging seryoso ang kanyang tinig, walang galit, walang biro, tanging panata lamang. Ipinapangako ko, aniya, na isang araw, maibabalik ko rin ang katawang ito sa iyo, Lingyi. Huminto siya sandali, saka mariing idinugtong. Kahit ano pa man ang maging kapalit. Sa likod ng katahimikan ng eskinita, nanatili ang bigat ng sumpang iyon, isang pangakong maaaring wasakin ang mundo, basta't matupad lamang. Isang abandonadong lungsod ang nagsilbing entablado ng paghaharap. Wasak ang mga gusali, ang mga pader ay gumuho, at ang mga kalsada'y pa ng malalalim na bitek, tila dinaanan ng isang nagngangalit na bagyo na nag-iwan lamang ng pagkawasak. Sa gitna ng guhong iyon, magkaharap na nakatayo ang dalawang grupo, ang Celestial Light at ang Night's Cry.